Mabilis talaga ang karma. Heto na nga ang ganti ng Amerika at ng bansang Canada laban sa China. Tila nagmamakaawa na nga ang China at nakikiusap para alisin na ang mga ipinataw ng mga sanctions sa mga produktong made in China. Mas matibay na suporta para protektahan ang mga maritime border sa bahagi ng West Philippine Sea, ipinangako naman ng isang mataas na opisyal ng US Navy. Kaugnay nito mga kabayan, opisina ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tinarget ng mga Chinese hackers. Gaano nga ba katotoo na nakuha ng mga ito mga military data ng ating bansa? Heto pa, lalong iinit ang ulo ng China sa balitang ito. Base militar ng Australia ipapagamit na sa mga sundalong Amerikano para mas palakasin ang puwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Indo-Pacific region at upang i-counter na rin ang mga panganib na idinudulot ng China sa bahagi ng South China Sea. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hindi inasahan ng bansang China ang mga problemang kanilang kinakaharap sa kasulukuyan dahil nga sa mga sanctions o kaparusahan na ipinataw sa kanila na talaga namang nagpapalubog na sa kanilang ekonomiya. Heto na nga at nagmamakaawa na ang People's Republic of China para alisin na ang mga sanctions na ito. Marami na ang mga naglalakihang kumpanyang nag-alisa na at marami pa nga ang planong sumunod pa. Ipinataw ng Amerika at ng bansang Canada ang 100% tariff sa mga Chinese-made electric vehicle, iron, aluminum at iba pa mga produktong made in China. Ito ay isang malaking hamon para sa Chinese economy dahil ang mga produktong ito ay mas tataas pa nga ang presyo o madodoble pa ang presyo pagdating sa pandaigdigang merkado. Sa puntong ito, malaki ang posibilidad na ikakalugi ng mga negosyanteng inchik ang sanctions na ito at hindi malayong magsara na rin ang kani-kanilang mga negosyo. Sa ginagawang ito ng mga bansang Amerika at Canada, talaga namang bubulusok pababa ang Chinese economy na nagiging pangunahing target na nga ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kamakailan lang ay nanawagan na nga ang Beijing sa Washington DC na alisin na ang mga ipinataw nitong sanctions sa mga produkto na galing sa kanilang bansa. Dahil sa mataas na buwis na ipinapataw ng US at maging ng Canada at ng iba pang mga bansa sa produkto na galing sa China, nagiging malaking dagok ito sa kanilang ekonomiya. Alam naman natin na isa sa bumubuhay sa ekonomiya ng isang bansa ay ang maayos na kalakalan at ang pagpasok ng investment mula sa mga dayuhang bansa. Hindi lamang ang US at ang Canada ang nagsasagawa ng sanctions na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansang China. Maging ang European Union ay nakikisali na rin. Matigas ang paninindigan ng organisasyon na ito sa pagkondena sa mga marahas na aksyon ng PRC at hinihikayat ito na sumunod sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Ayon sa EU, ang ginagawang aksyon ng China ay labag sa batas ng international waters. Signatory ang China sa UNCLOS kaya't dapat ay naiintindihan ng bansang ito na mali ang kanilang ginagawa at maaari raw itong humantong sa kaguluhan sa Indo-Pacific region sakaling hindi nito itigil ang mga hakbangin laban sa Pilipinas. Sa iba pang mga balita mga kabayan, isang Chinese state-sponsored hackers o yung mga hacker na mismong pagmamay-ari ng gobyerno ng China ang di umano'y nasa likod ng naganap na infiltration sa computer system ng executive branch ng Philippine government. Ayon sa report ng Bloomberg, sinasabing nagawa nilang nakawin ang mga sensitibong impormasyon ng bansa, kabilang na mga datos na may kinalaman sa military documents ng Pilipinas. Ayon sa mga cybersecurity experts, unang na-identify ang security breach na ito noon pang 2023. Kalaunay nakumpirma pa nga ito na mga evidence of infiltration noong August 2024. Ang hacking group na APT41 ang sinasabing nasa likod ng mga naganap na cyber attacks at ilan sa mga sensitibong impormasyon ang napasakamay ng China, kabilang na mga military documents na di umano'y may kinalaman sa geopolitical dispute sa West Philippine Sea.
Kinumpirma ng mga opisyalis ng gobyerno ng Pilipinas ang pagkakaroon ng hacking incident. Subalit iwas pusoy pa rin ang mga ito, lalong-lalo na sa mga katanungan kung direktang nagkaroon nga ba ng breach sa opisina ni President Bongbong Marcos Jr. o sa mga major agencies ng ating bansa. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., agad na umalalay ang mga kaalyado ng Pilipinas kagaya ng Amerika, Australia, Japan at United Kingdom para magbigay ng technical support and technology sa ating bansa. Sinasabing ang pagkakaroon ng cyber attack sa Office of the President ay bahagi ng kampanya ng China para makompromiso ang mga importanteng institusyon ng ating bansa, kabilang na ang mga hospital networks at military network. Agad namang nagbigay ng statement ang China's Foreign Ministry at sinabing wala silang kinalaman sa sitwasyon na kagaya nito. Dagdag pa ng China na mariin daw nilang tinututulan ang anumang uri ng hacking and cyber attacks at mariin din daw nilang tinututulan ang mga ganitong uri ng groundless o baseless speculations para sa mga political purposes. Samantala, siguradong magwawala ang China sa ginawang hakbang na ito ng Australia. Sa ulat nga na inilabas ng Washington Post, inialok na ng Australia sa Estados Unidos ang kanilang Northern Military Base upang gumawa ng isang potensyal na base para sa US Air Force malapit sa Southeast Asia sakaling sumiklab ang digmaan laban sa China. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang expansion sa mga runways ng Royal Australian Air Force Tyndall Base para magkasya dito ang pinakamalalaking eroplanong pandigma ng Amerika, kabilang na nga B-52 bomber. Gumagawa na rin ng mga malakihang fuel depots at mga munition bunker sa mga military bases na ito. Ang RAAF Tyndall Military Base sa Australia ay may layo lamang na 2,000 miles sa West Philippine Sea kung saan napapadalas nga ang girian sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon naman sa Australian Defense Ministry, ang mga aksyon na ito ay upang masigurong mapipigilan ang mga posibleng kaguluhan sa bahagi ng Indo-Pacific region at mapanatili ang seguridad at kapayapaan dito. Dagdag pa rito, ini-upgrade na rin ng Australia ang marami sa mga World War II era na military bases sa bahagi ng northern part ng kanilang mga bansa at sinusuportahan naman ito ng Amerika. Hindi lingid sa karamihan na mas pinalakas ng United States ang defense cooperation sa mga bansa kagaya ng Japan at Pilipinas na ang layunin nga ay upang labanan ang mga agresibong aksyon ng People's Republic of China. Pero alam naman natin na ang alok ng Australia ay karagdagang mas malalakas na military forces at karagdagan din na strategic location para sa mga bases na malapit sa tensyonadong teritoryo sa Southeast Asia. Sa paglala ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa sigalot ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa upang kung sakaling magkaroon man ng digmaan, mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa mga apektadong bansa na kanilang kaalyado. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.